Isang gabi, biglang gumuho ang mundo ko. Sa iPad ni Carlo, nadiskubre ko ang Operation Freedom, puno ng hiya at pagtataksil. Pinlano ng kanyang pamilya, sina Aling Lourdes at Andrea, na agawan ako ng lahat. Ako, ang ilaw ng tahanan, nagbayad ng 1,000. 0 utang niya. Walang kwenta para sa kanila. Ngunit may lihim akong yaman, ang katotohanan, bawat screenshot, ang bahay matagal ng akin. Babawiin ang dangal, katarungan, at aral ang igagawad ko. Kung pinagtaksilan ka na, i-like at i-share. I-comment, saan ka nanonood, kwentuhan mo ako ngayon. Isang gabi, noong isang ordinaryong Martes, pumasok ako sa aming kusina. Elena Reyes ang pangalan ko at 35 na ako. Narinig ko ang mahinang tunog, parang ping, mula sa sulok ng aming counter. Akala ko, cellphone ko, pero nasa bag ko pa. Iyon pala, ang iPad ni Carlo, asawa ko. Carlo, 33 na siya. Nagsishower pa noon. Naririnig ko ang patak ng tubig sa pasilyo, ang mahinang ugong ng exhaust fan. May usok pa nga na umaalpas mula sa pintuan ng banyo. May nag-flash sa screen ng iPad, isang notification. Bumigat bigla ang tiyan ko. Nakita ko, Operation Freedom, getting him out. New message from mom, iyon ang pangalan ng group chat. Nakita ko mismo sa lock screen. Sa isang sandali, sinubukan ng utak ko na gawing harmless iyon. Baka laro, baka surprise party. O kaya naman, isang kalokohang meme. Pero ang mga salitang, getting him out, parang basag sa salamin ng kotse. Kumalat ang duda. Giniba ang lahat ng akala kong alam ko. Kinuha ko ang iPad. Siyempre, hindi gumana ang Face ID. Pero alam ko ang passcode niya. Wedding anniversary namin. 6 na taon na kaming kasal. 4 na taon na sa bahay na ito. Pinagsamahan namin ang mga holidays, mga inside jokes, paboritong palabas. Pati ang pag-grocery sa gabi at pagkape sa umaga. Wala akong dahilan para hindi siya pagkatiwalaan. Nagtagal ang hinlalaki ko sa screen. Ngunit kalahating segundo lang. Tapos inilagay ko ang petsa namin. Bumukas. Diretso sa Messages app. Sa group chat na kumikislap pa rin ang pangalan sa itaas. Operation Freedom, getting him out. Sino ang mga kasali nanay ni Carlo? Si Aling Lourdes. Kapatid niya, si Andrea. Tita niya. At ang best friend niya, si Kuya Mark. 4 na tao. Aktibong nagpaplano ng kung ano. Humihigpit ang dibdib ko. Pero steady ang mga kamay ko habang nag-scroll pataas. Linggo na pala ang nakalipas simula nang magsimula ang thread. Huminto ako mga 3 linggo pa lang at nagsimula akong magbasa. Nagsimula nang manginig ang buong pagkatao ko. Hindi ito isang laro. Ito ay isang plano. Isang masamang plano. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Bawat mensahe parang suntok sa sikmura ko. Nakita ko ang detalye ng kanilang masamang balak. Ang nanay ni Carlo, si Aling Lourdes, ang utak ng lahat. Sabi niya, Phase 1. Idokumento ang lahat. Mga litrato ng bahay, titulo ng sasakyan, bank statements, kahit anong may pirma niya. Kailangan natin ng patunay sa mga karapatan niya. Kinilabutan ako. Lahat ng yon para saan? Tapos si Andrea, ang kapatid ni Carlo, nag-reply. Nakatulong na ako dyan. May mga litrato ako ng home office niya noong nakaraang linggo, habang nasa trabaho siya. Lahat ng financial docs nasa 2 drawer. Home office niya. Ibig sabihin, home office ko. Nagliliyab ang galit sa tenga ko. Sunod, ang tita ni Carlo. Phase 2. Kumonsulta sa abogado. May kilala ako, discreet. Walang paper trail na pupunta sa bahay ninyo. Walang paper trail? Ibig sabihin, ayaw nilang may malaman ako. Nagtanong si Kuya Mark, ang best friend ni Carlo, paano ang Phase 3? Dadaanan ba muna natin ang counseling? Sumagot si Aling Lourdes, hindi. Bibigyan lang natin ng panahon ang babaeng yan na itago ang mga assets. Diretso tayo sa pagpa-file. Palalabasin si Carlo. Magpa-file agad. Sasabihin niya, pakiramdam niya, hindi siya ligtas. Napaos ako. Hindi ligtas. Ito ang gagamitin nila. Pagpapatunay ni Andrea, perfect ang unsafe angle. Makukuha niya ang bahay sa temporary orders. Si tita eksakto. Tapos, pipilitin natin maging permanent. Malaki rin naman ang kinikita niya eh. Mapipilitan siyang magbayad kung maging matalino tayo.
Napako ang tingin ko sa linyang yan. Malaki rin naman ang kinikita niya eh. Si Carlo, nasa HR, kumikita ng halos 3.7 milyon kada taon. Desente, masipag. Pero ako, isang operations manager, pumapatak ng 6.8 milyon. Ako ang bumili ng bahay na, 2 taon bago kami ikasal. Solo ko ang down payment at nasa pangalan ko ang titulo. Hindi dahil hindi ko siya pinagkakatiwalaan, kundi dahil nakalimutan ko lang talaga siyang idagdag. Akin lang to. Financially disadvantaged daw si Carlo, ako ang nagbayad ng 1,000 na student loan niya. Naglagay pa ako ng ribbon sa confirmation email. Akala ko masaya siya. Akala ko pinahahalagahan niya. Pero dito, ako ang kontrabida. Ang laging kinokontrol, ang financially abusive na asawa. At si Carlo, ang biktima. Ang lahat ng ito ay hindi totoo. Pero para sa kanila, ito ang magiging kwento. Ang kwento na sisira sa akin. Sa halip, tumayo ako. Pinunasan ang mga luha ko. At dumiretso sa tunay kong opisina. Hindi yung opisina sa bahay na kinuhanan ni Andrea ng litrato. Sa sarili kong opisina, isinara ko ang pinto. Umupo ako sa aking swivel chair. Binuksan ang laptop ko. Tapos, sinimulan kong kumilos. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko ang isang abogado. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang kwento. Hello po, sabi ko sa receptionist. Parang tinuring po kasi ng asawa ko at ng pamilya niya ang buhay ko na parang pelikulang heist. Nagbigay ako ng maikling bersyon. Agad naman akong nasisingit para sa isang appointment hapon din noon. Nang umupo ako sa opisina ng abogado, napansin ko ang madilim na kahoy ng mga estante. Ang ayos ng mga tumpok ng papel. Ang mahinang ugong ng air conditioning. Pakiramdam ko, pumasok ako sa ibang realidad. Dito sa mundong ito, ang kasal ko ay isang case file, hindi isang kwento ng pag-ibig. Kinuwento ko ang lahat sa kanya, ang pangalan ng group chat, ang kanilang faces, ang pekeng kwento tungkol sa pang-aabuso. Ang plano nilang mag-file muna at kunin ang bahay ko. Tahimik lang siyang nakinig. Paminsan-minsan, nagsusulat siya ng notes. Nang wala na akong masabi, nagtanong siya, "May screenshots ka ba na papikit ako?" Hindi ko nagawa. Sa sobrang gulat ko. "Kailangan mo yan," sabi niya. "Ngayon, i-screenshot mo lahat ng makakaya mo. I-email mo sa sarili mo. I-upload sa isang lugar na hindi niya maa-access. I-dokumento mo lahat at simulan mong protektahan ang sarili mo." Nang umalis ako sa opisina niya, parang iba na rin ang itsura ng langit. Masyadong maliwanag. Masyadong matalim. Habang nagmamaneho ako pauwi, bumubilis ang tibok ng puso ko. Iniisip ko, baka alam na ni Carlo. Kahit na alam kong imposible. Ngunit ang payo ng abogado, parang ilaw sa dilim. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong lumaban. Nasa bahay na ako. Kailangan kong kumilos agad nang mabilis. Inayos ko ang plano ko. Sakto, wala si Carlo noon. Lumabas siya para mag-grocery. Gustong-gusto niya yan. Sabi niya, nakaka-relax daw. Dati iniisip kong cute. Pero ngayon ginagamit ko ang therapy niya para protektahan ang sarili ko. Kinuha ko ulit ang iPad. Alam ko ang passcode. Alam ko rin ang group chat. Nag-scroll ako. Lahat. Hanggang sa pinakaumpisa. Nagsimula akong mag-screenshot. Screenshot dito. I-scroll doon. Tapos screenshot ulit. Paulit-ulit. Mabilis. Walang emosyon. Bawat plano. Bawat akusasyon. Bawat simpleng sasabihin natin. Ginawa niya. Parang nilalaro lang nila ang buhay ko, parang isang malaking Mad Libs. Pagkatapos, gumawa ako ng bagong email account. Isang email na hindi niya alam. In-upload ko lahat ng screenshots doon. Lahat-lahat, pati sa isang cloud drive. Ang password ng cloud drive, binago ko. Ginawa kong sobrang komplikado. Kailangan ko pa ng nakasulat na hint, nakatago sa safe ko para maalala, ganun ka-importante. Sumunod, ang pera. Iyan ang usapan namin ng abogado sa ikalawa at ikatlong araw. Diretso siya magsalita. Sabi niya, kung siya ang unang magpa-file, lalo na kung may false accusations ng pang-aabuso, gugulo ang lahat. Ayaw ng mga huwes sa ganong klaseng claim. Tama ka sa ginagawa mong tahimik na paghahanda. May joint account kami para sa bills, nasa 450,000 ang laman. Pareho kaming nag-aambag proportionally.
Hindi ko isinara, baka maghinala siya. Sa halip, pumunta ako sa bangko. Inalis ko siya bilang co-owner. Tapos, inilipat ko ang 450,000 sa personal account ko. Medyo legally gray daw, sabi ng abogado. Pero mas mabuti na ito, kaysa hayaan silang ubusin ng pera, tapos ako pa ang maghabol. Umuwi ako. Sinimulan kong palitan ng lahat ng passwords, email, bank accounts, investment accounts, credit cards, pati ang retirement portal. Lahat ng login na baka nakita niya akong itype. Lahat ng account na baka naikwento ko lang sa kanya. Tinawagan ko rin ang kumpanya ng 401k ko. Nagpalagay ako ng note. Walang pwedeng magbago ng walang direkta kong pahintulot. Walang third-party access, walang exceptions. Pinalitan ko rin ang password ng home security system namin, pati ang code ng garahe, ang keypad lock sa harap ng pinto. Bawat pagbabago, parang isang bagong ladrilyo sa isang pader sa pagitan namin. Umuwi si Carlo kinagabihan. May dalang grocery, humuhuni. Hinalikan ako sa pisngi. Kinukwento niya ang tungkol sa nakakainis na katrabaho niya. Tumango lang ako. Pakiramdam ko, artista ako. Pinapanood ang sarili ko mula sa balcony. Nagpapanggap. 4 at 5 araw. Ginawa kong testigo ang sarili kong buhay. Kinuhaan ko ng litrato ang bawat sulok ng bahay. Bawat piraso ng furniture, bawat artworks, bawat appliances. Nilagyan ko lahat ng timestamp. Isinave ko sa hard drive at nag-backup ako sa 3 magkakaibang lugar. Wala nang magiging duda. Hinalungkat ko rin ang lahat ng financial documents mula sa nakaraang 3 taon. Tax returns, pay stubs, bank statements, pati ang resibo ng student loan payoff ni Carlo na 1,000 €. Pati ang gift letter na ginawa ko para sa tax purposes. Ang pangalan niya, ang halaga, ang pirma ko. Tatawagin nila itong manipulative, naisip ko. Sasabihin nilang ginawa ko yan para kontrolin siya. Inilagay ko ang lahat ng papel sa isang folder na may label na ebidensya. Pinigilan kong manginig ang mga kamay ko. Sa ika-6 na araw, nag-file ng divorce ang abogado ko. Hindi si Carlo, ako. Sa estado namin, ang unang mag-file ay may strategikong bentaha. Sila ang unang maglalatag ng kwento. Sila ang unang maglalabas ng mga hiling. Sila ang magtutulak sa kabilang partido sa depensa. Nag-file kami ng irreconcilable differences. Walang fault. Pero, kalakip ng petisyon ang mga screenshots ng Operation Freedom. Nakahanay, parang maliliit na bala. Patunay ng isang planadong panloloko. Isang planong mag-imbento ng pang-aabuso, magkunwari ng takot at tagawan ako ng bahay at savings ko. Dahil sa masamang hangarin, hiningi rin namin ang exclusive use ng marital home at ang proteksyon ng aking hiwalay na ari-arian, ang bahay na binili ko bago pa kami ikasal. Nang pirmahan ko ang mga papeles, hindi nanginginig ang kamay ko. Pero, kinagabihan, habang nakahiga ako sa tabi ni Carlo at pinakikinggan ang kanyang paghinga, doon nanginginig ang puso ko. Niyakap niya ako. Bulong niya, I love you. Nakatitig ako sa dilim. Naisip ko, may plano ka. Ngayon ako rin. Kinabukasan ng hapon, habang nasa opisina ako, tumawag ang abogado ko. Done na, sabi niya. Nakuha niya ang papeles sa trabaho. Nakita ko sa isip ko si Carlo, nakaupo sa desk, bukas ang HR emails, may tumpok ng forms sa tabi niya. Tapos, isang estranghero ang lumapit. May bitbit na sobre. Isang sobre na sumabog sa kanyang timeline. May maliit na bahagi sa akin na nasiyahan. Pero, mas malaking bahagi ang pakiramdam ko, parang nakalunok ako ng bubog. Nag-vibrate. Nag-vibrate. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. 28 messages sa loob ng 2 oras. Anong ginawa mo? Bakit ako nabigyan ng divorce papers sa trabaho? Dino-divorce mo ako. Kailangan nating mag-usap. Baliw ka! Sagutin mo ang telepono mo! Nagpapanik si nanay. Nagtatanong ang lahat. Pinahiya mo ako. Tinitigan ko ang screen. Hayaan silang mag-flood. Tapos, inilagay ko ang telepono ko nakatihaya sa mesa. Tumawag si Aling Lourdes. Tumawag si Andrea. Tumawag si Kuya Mark. Isa-isa, binublock ko silang lahat. Ang Operation Freedom nila. Nag-live na. Pero, hindi ito ang bersyon na inaasahan nila. Ang unang linggo matapos iserve ang papeles, pakiramdam ko, nasa gitna ako ng isang lindol.
Walang tigil ang pagyanig. Puro aftershocks. Walang humuhupa. Kinaumagahan, matapos iserve ang papeles kay Carlo, tumawag na agad ang abogado ko. Hindi pa nga tapos ang kape ko, may kontak na ang abogado niya, sabi niya. Gusto na daw nilang makipag-settle. Napatingin ako sa usok ng kape ko. Gusto na agad tanong ko. Nagpaplano sila ng gera last week, ah? Tuyong sumagot ang abogado ko, ang mga nagpaplano ng ambush, ayaw ma-ambush. Dagdag niya, pwede ka bang dumaan ngayong hapon? Pag-uusapan natin ang mga opening demands nila. Demands, syempre. Mas hindi na nakakatakot ang opisina niya sa pangalawang beses. Ang mga estante. Ang matatag na ilaw. Ang mahinang amoy ng kape at papel. Inilapag niya ang isang printout sa mesa. Ito ang hinihingi ng panig niya. Kinuha ko. Ang bahay. Kalahati ng retirement accounts ko. Spousal support. Mga 150,000 kada buwan sa loob ng 5 taon. Kalahati ng halaga ng sasakyan ko. At ako pa ang magbabayad ng attorney's fees niya. Natawa ako, isang maikling tawa. Hindi ako makapaniwala. Gino-joke lang ba ito, tanong ko? Yan din mismo ang sinabi ko, sabi ng abogado ko. Sumandal sa upuan. Ang rason nila, pakiramdam daw ng asawa mo, karapat dapat siya sa marital standard of living. Yun at siya raw ang financially disadvantaged spouse. Tinitigan ko ang papel, saka siya. Siya at ang pamilya niya nagplano ng panloloko, ng kasinungalingan, para nakawin ang bahay ko, sabi ko, dahan-dahan. At ngayon, gusto nila akong tustusan para sa bago niyang buhay. Halos ganun na nga, sagot niya. Tinapik niya ang folder gamit ang isang daliri. Ang hindi nila pinapansin o pinipilit hindi intindihin, ay may ebidensya tayo ng premeditated fraud. Ayaw ng mga huwes sa ganon. Kaya, ito ang counter-offer ko. Kukunin niya ang mga personal na gamit niya. Ang sasakyan niya. At wala nang iba pa. Hahatiin ninyo ang 450,000 mula sa joint account, 50-50. Bawat isa sa inyo magbabayad ng sariling attorney's fees. Ikaw, iingatan mo ang bahay at lahat ng sarili mong ari-arian. Paano kung sabihin nilang, di makatarungan yan, tanong ko? Ngumiti siya, malamig, maliit. Kung ganon, didiretso tayo sa korte. Ilalabas natin ang mga screenshots mo. At hahayaan natin ang huwes na marinig ang tungkol sa Operation Freedom nila. May naramdaman akong init sa dibdib ko. Hindi pa galak, pero pakiramdam na hindi na ako biktima. Sige, sabi ko. Gawin mo. 2 araw matapos kong magbigay ng counter-offer, dumating sina Andrea at Aling Lourdes sa bahay. Kinumpronta ako ni Andrea, galit na galit. Akusasyon niya, sinisira ko daw ang buhay ni Carlo. Ako daw ang kontrolado at nakakasakal. Kalmado kong pinabulaanan ang bawat paratang, gamit ang mga sarili nilang sinabi tungkol sa Life 360 at bank account ni Carlo. Binalaan ko sila na may ebidensya ako ng kanilang panluloko. Sumama si Aling Lourdes, mas matindi ang galit. Tinawag niya akong makasarili at mapaghiganti. Sabi niya, naramdaman daw ni Carlo na inaabuso siya. Nang tanungin ko kung paano, wala siyang masagot. Inakusahan niya pa akong ginagamit ang pagbayad ko ng 1,000 tra. 0 utang ni Carlo para manipulahin siya. Natawa ako. Ipinaliwanag ko na ako ang laging sumusuporta at nagbibigay halaga sa kanya. Tinawag ko ang plano nilang panloloko. Binalaan ako ni Andrea na kakasuhan ng emotional distress. Balikbanta ko, kakasuhan ko sila ng conspiracy to commit fraud at mananalo ako. Umalis sila, galit, ngunit tahimik. Kinagabihan, nag-text si Carlo. Gusto niyang mag-marriage counseling kami. Isinangguni ko sa abogado ko at sinabi niyang bitag lang yon. Para lang daw magamit laban sa akin, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tinanggihan ko si Carlo, sinabi kong sa abogado na lang kami mag-usap. Pagkatapos, binublock ko siya, pati na si Kuya Mark. Tapos na. 14 na araw. 2 linggo na mula nang maserve ang papeles. 2 linggo na simula nang magsimulang gumuho ang maingat na planong isinulat ng pamilya ni Carlo. At mula nang magsimula silang maghabol. Pag-uwi ko mula sa trabaho noong Huwebes ng gabi, pakiramdam ko, ubos na ubos ako. Ang gusto ko lang, maligo at manahimik. Palubog na ang araw, kulay orange ang langit. Humaba ang anino sa driveway, dinayal ko ang garage opener ko. Walang nangyari. Dinayal ko ulit. Wala pa rin.
Biglang kumirot ang tiyan ko. Sinubukan ko ang pintuan sa harap, pumasok ang susi ko. Isang beses, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi siya magiging ganun katanga. Hinawakan ko ng mahigpit ang bag ko. Pati ang strap kumaba sa palad ko. Buong 10 segundo, nakatayo lang ako sa porch. Hindi makagalaw. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko. Diniyal ko ang abogado ko. Agad niyang sinagot sa pangalawang ring. Elena, pinalitan niya ang mga kandado, sabi ko. Ang boses ko, masyadong kalmado, masyadong kontrolado. Sa bahay ko, may sandaling katahimikan. Tapos, sabi niya, tumawag ka ng pulis. Ngayon din, ite-text ko sa'yo kung ano mismo ang sasabihin mo. Huwag kang papasok, kahit pa magpakita siya. Ibinaba ko ang telepono. Pinalitan po ng asawa ko ang mga kandado sa bahay ko, sabi ko sa dispatcher. Ako po ang may-ari ng bahay. May court order po ako na nagbibigay sa akin ng exclusive use. Nagde-divorce po kami. Wala po ang pangalan niya sa deed. Manatili lang po kayo sa inyong kinalalagyan, ma'am, sabi niya. Darating po ang mga pulis sa madaling panahon. Nanginginig na ang mga kamay ko ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Matindi ang galit ko. Pakiramdam ko may kuryente sa katawan ko. Ito na yung face whatever nila. Improvised, basta-basta, desperado. Sinusubukan niyang baliktarin ang kwento pagkatapos ng lahat ng plano ko. Sigurado, kinumbinsi siya ng pamilya niya na ito ang matalinong hakbang para makuha niya ang possession. Ang nakakatawa, kung humingi lang si Carlo ng pahintulot para kuhanin ang mga gamit niya, sinunod ko sana ang proseso. Pero ang pagpapalit ng kandado sa bahay na hindi niya pag-aari, ito ay isang krimen. Kinabukasan ng umaga, matapos ang nakakadurog pusong insidente ng pagpapalit ng kandado, tumawag ang abogado ko. Nakaupo ako sa mesa sa kusina. Basa pa ang buhok ko mula sa shower. Malamig na ang kape ko, hindi ko pa naiinom. Gusto na daw nilang makipagsettle, sabi niya. Napapikit ako. Agad. Kasi po, yung pagpapalit ng kandado, malaking gulo yon para sa kanila. Isipin mo, paliwanag niya, hindi nakatulong ang police report. At yung mga screenshots mo, parang nakasabit na espada sa ulo nila. Alam nilang matatalo sila sa korte. Bumuntong hininga ako. Pakiramdam ko, may tinik na natanggal sa lalamunan ko. Ano po ang offer nila, tanong ko. Kukunin daw niya ang mga personal na gamit niya, sabi ng abogado ko. Ang sasakyan niya, 450,000 mula sa joint account, pareho ninyong makukuha. Bawat isa sa inyo magbabayad ng sariling fees ng abogado. Walang alimony, walang claim sa bahay, walang claim sa retirement mo. Napaka-generous kung ikukumpara sa orihinal nilang plano. Ang bersyon ni Carlo na gusto akong sirain, yan sana ang gugutay sa akin. Pero ngayon, binibigyan siya ng malinis na pag-alis, minimal na kahihiyan. Naghintay ang abogado ko, so tanong niya. Okay na po, sabi ko. Kailan kami pwedeng pumirma? Ang paghihintay sa formal na papeles, parang nakatayo lang ako. Pero ang mundo, gumagalaw pa rin sa paligid ko. Tahimik na ang bahay, mas tahimik kaysa sa mga nakaraang taon. Bawat silid, may alaala. Ang iba, mainit. Ang iba, ngayon, bakas na lang ng sakit. Dumating ang araw ng pagpirma. Hindi ako umuwi nung araw na nilipat ni Carlo ang mga gamit niya. Payo ng abogado ko. Pero ang security cameras ko, nakarecord ng lahat. Kinuha niya ang mga damit niya, sapatos, libro, personal na gamit. Normal. Pero pagkatapos noon, nagsimula silang kumuha ng mga gamit na hindi kanya. Ang coffee maker ko, ang telebisyon ko, 3 ilaw, ang microwave, ang wedding china namin. Mga artwork na binili ko pa, bago ko pa man siya makilala. Agad kong tinawagan ang abogado ko. May video ka ba, tanong niya? Oo, buti. Ipadala mo. Kinabukasan ng umaga, kinuntak kami ng abogado ni Carlo. Naibalik na po lahat, sabi niya, maliban sa coffee maker. Nabato na daw po niya. Halos 80 lang yon. Hindi ko na ininda. Mas mabibili ko ang isang bagong coffee maker. Pero hindi ko mabibili ang bagong peace of mind ko. Napakatahimik ng mga sumunod na linggo. Ang paghihintay na matapos ang papeles, parang nakatayo lang ako. Ang mundo, gumagalaw pa rin sa paligid ko. Pakiramdam ko, muling naging akin ang bahay. May kakaibang gaan sa hangin, hindi na mabigat. Hindi na puno ng mga invisible na argumento. Hindi na puno ng imahinasyon ng pagtataksil. Naalala ko ang dating ako.
29 anyos. Nakatayo ng walang tsinelas sa sala. Si Carlo, iniikot ako pagkatapos naming buuin ang unang IKEA couch. Tawa kami ng tawa. Muntik ko nang mahulog ang screwdriver. Naalala ko rin kung gaano siya ka-proud nang bayaran ko ang 1,000. What-if-er niyang student loans. Niyakap niya ako. Bulong niya, walang iba ang nagtiwala sa kanya gaya ng pagtitiwala ko. Naalala ko rin ang paraan niya ng pagyakap sa likod ko. Kung paano niya ako kinikilingan, para akong bahay. Totoo ba ang lahat ng yon o matagal na bang binubulungan ng lason si Carlo ng kanyang pamilya unti-unti? Patak-patak. Kung minsan, ang pagmamahalan namamatay ng maingay, sa mga away, sa mga pintong isinasara ng malakas, sa matatalim na salita, ang sa amin namatay ng tahimik, sa isang group chat na hindi ko dapat nakita, sa mga kasinungalingan na binuo nila para sirain ang buhay ko, sa sandaling pinili ni Carlo na maniwala sa kanila, imbes na sa akin. Nang naka-schedule ang settlement meeting, hindi na ako galit. Pakiramdam ko ubos na, nilinis na, handa na sa anumang mangyayari, handa nang maging malaya, kahit na ang kalayaan ay balot sa mga giba. Nang isang bagay na minsan kong minahal, makalipas ang 3 linggo, ang bahay, pakiramdam ko, akin na ulit talaga. Ang hangin, nagbago. Mas magaan, hindi na masikip. Wala nang away, wala nang pagtataksil. Pininturahan ko ang sala isang Sabado, isang soft, warm na kulay. Walang drama. Nag-donate ako ng ilang furniture. Inayos ko ang bookshelf. Nagluto ako ng hapunan para lang sa sarili ko. At natuto akong hindi nakakatakot ang katahimikan. Steady ang trabaho ko. Nag-check-in ang mga kaibigan ko. 2 beses kaming dinalhan ng hapunan ng kapatid ko at ng asawa niya. Pareho nilang pinlastik. Kunwari, hindi nila napansin na natahimik ako o lumalayo. Patuloy ang buhay, kahit na may sumubok humila sa akin pababa. Isang gabi, malumanay na nagtanong ang kapatid ko, naramdaman mo ba na masama ang loob mo tungkol sa kung paano nagtapos ang lahat? Pinag-isipan ko. Sa totoo lang, hindi. Pakiramdam ko, nakahinga ako, na-validate. Parang umiwas ako sa isang bagay na hindi ko nakita, hanggang ilang pulgada na lang sa mukha ko. Siguro, sana iba na lang ang nangyari, sabi ko, pero hindi ko nararamdaman na masama ang loob ko. Dahil pinrotektahan ko ang sarili ko. Mas simple ang totoo, pinakasalan ko ang isang lalaki. Isang lalaking pinayagan ng pamilya niya na isulat muli ang kasal namin. Ginawa nila akong kontrabida. Siya naman biktima. Hindi lang siya naniwala. Sumali pa siya. Nag-practice siya ng linya niya. Pinayagan niya silang isulat ang ending. Isang linggo bago matapos ang divorce, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Mula ng gabing makita ko ang unang mensahe sa iPad ni Carlo, umupo ako sa sofa. Yung sofa na hindi niya sinubukang kunin at hinayaan ko ang sarili kong alalahanin. Hindi ang mga kasinungalingan, hindi ang pagtataksil, hindi ang mga legal na stratehiya, o ang Cold War ng screenshots at ebidensya, kundi ang mga unang piraso, ang malambing na tawanan, ang mga road trips, ang mga umaga ng linggo, ang maliliit, ordinaryong kabaitan, bago pa naging ibang-iba ang lahat. Dahil totoo rin ang mga bagay na yon, hindi lang sapat para mabuhay pagkatapos ng lahat. Nang dumating ang huling notice mula sa korte, kalmado ko itong binuksan. Nakita ko ang nakasaad, "Your divorce is finalized." Nakaupo lang ako, tahimik. Binasa ko ulit. Hinayaan kong lumapag ang kahulugan. Parang alikabok at sinag ng araw. Hindi na ako kasal. Hindi na ako nakatali sa isang lalaking kayang planuhin ang pagkasira ko. Pero tatawagin pa rin itong pag-ibig. Hindi na ako nakatali sa isang pamilya na naniniwala na ang manipulasyon, kasinungalingan at entitlement ay mga tool para mabuhay. Hindi na ako naghihintay sa susunod na suntok, susunod na akusasyon, susunod na pagtataksil. Malaya na ako, hindi sa paraan ng kanilang Operation Freedom, sa paraan na gusto nilang gutayin ang buhay ko. At iwan akong walang-wala, hindi, malaya ako. Dahil iniligtas ko ang sarili ko, isinara ko ang sulat, inilagay sa counter, at huminga ako ng malalim. Buo. Siguro, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang aral, hindi ito kagyat o poetic.
Simple lang. Brutal. Pagkatiwalaan ang instinct mo. Idokumento ang lahat. Protektahan ang sarili mo bago harapin ang pagtataksil. At kapag may nagpakita sa'yo kung sino sila, sa lihim, maniwala ka sa kanila. Gusto ni Carlo ng kalayaan, nakuha niya. Pero hindi sa paraan na pinlano niya. Tahimik na ang bahay. Pakiramdam ko, akin na ulit talaga. Nang dumating ang notice ng divorce, malalim akong huminga. Malaya na ako. Malaya sa asawang pinayagan akong gawing kontrabida. Malaya sa pamilyang punong-puno ng panlilinlang. Hindi na ako naghihintay ng susunod na pagtataksil. Hindi na ako galit. Naramdaman ko, ligtas ako. Ito ang aral ko, magtiwala sa instinct. Idokumento ang lahat, protektahan ang sarili. Kapag pinakita nila ang tunay nilang kulay, maniwala ka. Gusto ni Carlo ng kalayaan, nakuha niya. Ngunit hindi sa paraan na pinlano niya. Ako ang nagligtas sa sarili ko.